Hello, MJ Moto TV here, and I am back for another video. But before anything else, don't forget to subscribe on my YouTube channel and hit the bell button to get notified for new videos. Let's go! So what's up guys, MJ Moto TV here, and for today's video guys, magpapalit tayo ng quick throttle ng ating motor. Sana all. So i-DIY ko sana to guys, pero tinatamad ako, kaya ipagawa na lang natin sa tropa natin. Syempre walang iba kundi kay Potworks. Uy, sana all. Yan, so dadalhin natin doon yung ating motor para mapalitan ng quick throttle and nitong starter switch. Yan. So wala namang problema tong stock natin, pero gusto ko lang i-try kung may difference ba yung quick throttle. So malaman natin mamaya kung mas maganda ba or mas okay yung stock. Well, malalaman natin mamaya yan. So ulit-ulitin ko pa ba? tara guys, punta na tayo sa Star Force and pakita natin yung video kung paano palitan step by step. Alright, let's go! So ayun nga guys, nandito na tayo sa Star Force motorcycle shop. So kung makikita nyo guys, binabaklas ko muna yung dapat baklasin para matanggal natin yung tank cover and yung ating tank. Kasi hindi natin ma-access yung throttle body kapag hindi natin alisin. Alright. So tatanggalin natin yung seat cowl, and then kailangan natin ma-access yung mga tornilyo ng ating upuan. Nang sa ganun magka-gain tayo ng access dun sa mga tornilyo ng ating tank cover. So ayan guys, medyo marami-raming gagawin, kaya sinimulan ko na rin para mabawasan na yung tatrabahuin ng ating tropa na si Pot. So nagpagawa ako dito guys. Pumunta ako dito guys para magpagawa, pero ako rin pala yung gagawa. Huwag kayo iyak. And then nga guys, fast forward ko muna ang ating video kasi mahaba-haba ito. So pina-exit ko lang. Yan. Diana Rose, kanta. Basta kaubingan. What? Nagkarinig ako. Diba, ilayo mo sa akin to. Ayoko makita ito. Maitaon ko. Open yan, idol. Okay, dito. Parang may naamoy ako hindi maganda. Hindi moto nyo, naninira na naman. Yung pumunta ka sa shop para magpagawa. Tapos yung ikaw din yung gagawa. So yun nga no, na nagkukulitan kami dito ni Champi. Ayan, tropa rin natin yan. So yun nga, nagpagawa ka pero ikaw yung gagawa. Alright. So yun nga guys, nakikita nyo, tinatanggal ko na yung mga bolt ng ating tank cover. So natanggal na natin yung seat cowl sa likod and yung upuan natin and yung side cover din guys. So nagkaroon na tayo ng access din sa mga tornilyo ng ating tank enhancer or yung tank cover. So ayan, itabi ko muna para hindi natin matapakan. Dito naman tayo sa kabilang side guys. Ginagawa mo. At ayun na nga, MJ Moto TV nyo, pagod na. So, joke lang yun, Idol Blue Max ha. Try lang. Siyempre, idol natin yan. So, yun. Pero sa'yo, Idol, sana mapandar mo na yan, nire-restore mong motor. Alright. And finally guys, natanggal na natin yung ating tank enhancer. Ayan.
Tangke na may kunting kaha. Tangke na may kunting kaha. Tangke na may kunting kaha. Laki ng kaano. Ilang liters lang ah? 14. Huwag kayo iiyak. So ayan nga guys, nakita na natin yung hubad na katotohanan ng ating motor. So kung ko-compare kasi sa ibang R3 guys, malaki talagang tignan itong R3 natin kasi meron siyang mga enhancers. Especially yan, number 1 yan, yung tank enhancer natin. So ayun nga guys, fast forward ulit dahil mahaba-haba na naman yung video ng ating pagbubuting-ting. So keep watching guys para maparoon nyo kung paano pinalitan ni Pot and kung ano talaga yung result ng pagpapalit natin na quick throttle. So from stock to quick throttle. Ayan. Antayin na natin si Pot guys. Pagod na ako guys. So antayin na natin si Pot. And finally nga guys, tapos nang kumain or mag late lunch si Pot, kaya simulan niya nang tirahin yung ating motor. So, panoorin natin guys. Dagdagan natin cylinder. Dagdagan natin cylinder. Dagdagan natin cylinder. What? Bro, I'm out, man. So, kakaiba talaga tong tropa natin, no? Dagdagan daw ng cylinder yung ating motor. Okay na yun. Masaya pa ako. At least nag-199 na. Nasubukan ko na. Pero nung hindi pa natunutan niya, no? Moto drift. Yung 6 ko wala. Parang patras yung takbo niya. Malakas yung tinta niya, malakas yung mga takbo. Pag 6 mo, babagal siya. Hindi siya And so dito nga sa part na to guys, nagkwekwentuhan kami ni Pot about sa power ng motor. So before kasi na ma-tune ito ni Moto Drift, okay naman yung power niya from first gear to fifth. Pero pagpasok mo kasi ng 6th gear guys, mararamdaman mo talaga na parang naglo-low power siya. So kung ang takbo mo sa 5th gear ay 157, pagpasok mo ng 6th gear, yung 157 mo mababawasan. So hindi siya umangat. So ramdam mo talaga yung power loss. And thankful ako kasi napatunan natin to kay Moto Drift Tech and na-unleash na nga yung full potential ng motor. So try na natin na itukod yung speedometer ng ating motor. So para siguro sa ibang R3 users, sasabihin nila, normal naman yan na mag 199, especially naka-rim up na. Totoo naman yun guys na normal. Pero para sa akin kasi guys, malaking achievement siya kasi yung motor natin guys, mabigat talaga yung kanyang setup. So yung front rim niya kasi is naka 3.5 inch rim equipped with 120, 70, 17 na tires. Sa likod naman guys, naka 5.5 inch rim siya and naka 180 series siya na gulong. So mabigat talaga to guys and achievement talaga yon na mapatukod mo pa rin yung kanyang speedometer sa max, di ba? Kasi laki pa lang ng gulong na yan guys, hirap nang paikutin yan, pero yun nga, masagad pa rin. So ayun, malaking bagay talaga siguro yung pagkakatono rin talaga. Naka high flow na air filter to guys, naka iridium spark plugs, naka racing ECU, and yun nga, Moto Drift tune. Kaya masasabi kong okay na okay talaga yung performance ng motor natin. Alright. So guys, para sa kaalaman nyo pala, yung binili natin na quick throttle kasi is OEM. So hindi siya plug and play guys. Dun lang naman sa part ng throttle body kasi kailangan pa niya ng bracket para merong mag-hold dun sa dalawang cable. So hindi kagaya kasi nung stock na yung cable mismo may kasama ng bracket. So yung binili natin guys, quick throttle and cable lang siya. So wala siyang bracket, kailangan pang mag-fabricate ni Pot
ng bracket. And syempre basic lang naman sa kanya kasi di lang naman ito yung first time na nagpalit siya ng quick throttle, ng dual throttle cable. So, basic na so, panoorin natin guys. So yun nga guys, medyo nahihirapan si Pot sa pwesto ng motor, kaya sinuggest ko na gamitan namin ng paddock para balance, di ba? Tuwid na tuwid yung tayo ng motor. Ginawa ko na lang muna yung paddock stand para maipaddock natin yung motor. Mas madali nang gawin. Hindi mo na iniisip kung tutumba sa kabilang side, ganyan. Ayan, malaking tulong din talaga yung paddock stand guys kapag nagkakalikot, nagbubuting-ting, o may ginagawa kayo sa motor. Problema nga ito. Problema nga ito. Problema nga ito. Problema nga ito. Imigrasyon di. Bakit? Gagawa pa ng bracket. Bakit sa? Bakit? Sirain ko. Sirain ko. Sirain ko. Sirain ko. Ang galing. Ang galing! Lulusot yan. Wala. Dalawang kape sa dulo eh. Yung thread. Hindi, susot nyo lang dito. Kaya nga may ganun. Yung choke. Hindi ko alam sa'yo. So yun na nga guys, yung sinasabi ko kanina, hindi plug and play yung ating quick throttle, kailangan ng bracket. So nung una guys, nakikipagtalo pa ako pwedeng kunin yung nasa stock na cable, yung bracket nun, and isalpak doon. So, hindi nga pwede. Dapat kapag sinabi ng gumagawa na hindi pwede, maniwala na tayo guys kasi mas kabisado na. Lesson learned guys, no? So huwag tayong makikipagtalo sa mga mekaniko natin dahil mas alam nila yung ginagawa. Ayan. And sa part na to guys, tinatanggal na niya yung ating stock na throttle. So kailangan matanggal yan syempre para sukat na yung bagong throttle tube na ilalagay natin. Yan guys, malapit-lapit na tayo sa katotohanan guys, pero malayo pa to. What? Pwede at parehas yung throttle mo. Hindi pwede. Hindi pa na yan. Maraming kable pala po. Maraming kable pala po. Problema nga ito. Tatanggalin na. Cable sa ito. Sundan ko to eh. Palitan lang. Hindi siya naka-ano. Ganun. Wala siyang socket. Saan? Wala socket. Hindi, para hindi ko putulin. So yun nga guys, no, isa rin sa kagandahan talaga no, kapag kilala mo yung mekaniko and alam mo na solid talaga silang gumawa. Hindi sila yung kagaya ng iba na putol dito, putol doon, baklas dito, baklas doon para mapadali lang yung trabaho. So basta dito sa Star Force and kay Potworks, quality over quantity lagi. Napaka-solid, di ba? Boss, para saan yan, boss? Bracket. Para dun. Ay, hindi siya plug and play. Kailangan gumawa ng bracket na. So yan guys, kailangan pa niya ng bracket. Hindi plug and play yung nabili nating QT. Yan. So tinanggal yung tank, yung upuan, tapos yung isang cover dito, tsaka yung isang side cover para ma-access yung throttle body. Tama ba? Throttle body.
na to eh. Guys, susukat na guys. Susukat na guys. So sana gumana guys. Pag pangit yung quick throttle guys, balik din natin to bukas. Try lang natin. So sa part na to guys, sinusukatan na nga ni Pot yung gagawin niyang bracket para fit na fit din siya dun sa bracket ng throttle body. Siyempre, quality yan, gar. So yan guys, pinipit na po yung baka pwede dito. Yan. Pero sa taas, yan. Bendod. Ganyan lang. Sumoy, wala. Pangit. Ito ata pwedeng i-adjust mo. O hindi. Ibante natin. Putulog pa natin. Guys. Napakagaling, napaka-madiskarte, napaka-malikain. Sobrang malikain. Nakalikha siya ng kanyang baby. May pangalan ka na? Babae ba? Hindi pa. Ay, mag-gender reveal pa. Anong gusto mo? Babae, lalaki? Lalaki? Sa bagay, panganay ako. Kasi gusto ko babae. Babae gusto ko. Wala kaming babae. Ni kuya ko. Tim. Ako. Yung mga anak ni kuya ko, puro lalaki. Huwag kayo iiyak. So, yun nga guys, no, sa part na to guys ay kinakabit na yung ating throttle cable. So, ang susunod dyan guys, iwa-wiring naman yung ating starter switch kasi hindi siya same ng socket dun sa stock socket. So, kailangan na namang i-rewiring yung ating socket. So, syempre, Potrex yan. Hindi putol-putol wire yan. Gar! Didiscartean yan ni Pot guys. So yan guys, natanggal na yung ating stock na quick throttle. Ngayon, ipapadaan naman yung bago. Napakaangas. Yun. So, dapat dito yan. Wala kasing kasamang flip phone. Oo, yung parang divider niyan. Oh. Meron kayong benta dyan? DIY lang, cable tie. Cable tie lang ginagamit. Mahaba nga. Ikot na lang natin. Anawad, yaong. Ay, sukatin mo na dyan. Ay, Paano? Yan. puputulong ko na. Yun na nga guys, sinusukatan na namin kung gaano kahaba yung kakailanganin kasi puputulan yan guys. So hindi pwede magkamali sa sukat. So pinipesto ko ng maayos yan guys para okay yung forma niya and okay yung pagkakaposisyon ng kable bago putulan. Yan. Okay na yan? Ano na yan? Yes sir.
Ay! Joke lang. So yun nga guys, gaya ng sabi ko kanina, hindi plug and play yung ating quick throttle. So mahaba rin yung cable niya, kaya puputulan natin yung housing ng kable, and then puputulin din naman niya yung mismong cable na tama lang yung sukat from the throttle pababa sa throttle body. Yan. So yun guys, fabricate pa more, putol ng cable, and then fitting again para saktong-sakto talaga yung sukat. So yun no. So mabuti na lang matyaga yung ating tropa si Ipot. So habang may ginagawa siya doon, ako naman nakikitulong na rin para mabawasan din yung trabaho niya. So syempre, pakialamero kasi talaga tayo. Ayan. So binaliktad ko na nga rin yung cover nung cable para maitago yung gasgas dun sa goma, kasi nagasgas kasi guys yung goma. So medyo maselan tayo, kaya ipinailalim natin yung may gasgas. Alright. So ayun guys, tapos na nating ilagay yung ating throttle tube sa handlebar. So this time naman, iwa-wiring naman ni Pot yung starter switch natin, kasi hindi na siya kagaya ng stock na may kill switch then push button pa. So iisang button na lang siya guys, kagaya nung nasa Yamaha R3 and other big bikes. Isang button na lang siya guys. So nandun na yung kill switch and then yung starter. So yun nga guys, upgrade na naman ito. Upgrade sa murang halaga. Pwede na! Walang tangke. Dito mo lang yung fuel pump, pero Walang tangke nga. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Lulungkot ako eh. sorry na lads. Tapos na, ikaw lang tuloy. Nakatulog ako, ano na, mag-alas-tres na. Pali ko din din. Dito lang. Rotate natin. Yan mga sir, check ni Sir Pot yung wirings. So kung gaano katagal yan guys, ganyan din yan bukas pag ibabalik. So try lang natin yung quick throttle kung maganda. Pag pangit, balik natin sa stock lahat. Nakalimutan ko tuloy yung... So dito pala sa ating switch guys, hinahanap ni Pot yung tama linya para maisalpak natin yung socket dun sa bago nating switch o sa linya ng bagong switch. So yung gagamitin kasi nating socket ay ko-connect sa mismong socket ng motor is yung socket din na galing sa stock na starter switch. So dapat tama yung pagkaka-wiring yan guys para hindi magkaroon ng problema. And syempre magamit mo ng maayos, di ba? Yan. And finally guys, tapos na nga yung wiring ni Pot yung starter natin, yung switch, and itatry na lang natin yan guys, then ibabalik na natin yung paha niya. So malapit-lapit na to guys, and testing natin mamaya. Let's go! So yun na nga guys, tapos na i-wiring ni Pot yung starter natin, starter switch. So this time guys, nilalagay na niya yung ating throttle cable dun sa throttle body. Yan. So yan ang markings guys para dun putulin guys. Tapos na rin doon. Kailangan ko na magdagdag ng coolant, no? Sabihin ko mamaya kung ano yung difference. Let's go! Meron kayo yung pop-pop? Meron? Magkano? Para ganun na lang gagawin ko, hindi na ako bubomba. Papasayawin ko na lang yung mga bata, no? Pop-pop, para pop-pop. And finally guys, na ikabit na natin yung quick throttle
Nakabit na rin natin yung starter switch. So this time ibabalik na natin yung mga tinanggal natin, yung ating tangke, yung tank cover, yung seat cowl, yung upuan natin, and testing na natin guys. So malapit na to. Let's go. So, testing natin guys yung ating bagong starter, umaandar. Let's go! And ayun na nga, gumana siya guys. Alright. So, ayos na ayos guys, no? Ang sarap bigayin. So, testing naman natin mamaya sa road. Alright. So, ayun nga guys, hindi ko na pinakita yung pagbabalik natin ng kaha ng ating motor, pero this time guys, testing naman natin. Let's go! Guys, sinusukat ko rin kung tama yung haba ng magkabilang side ng handlebars natin. Syempre, para hindi naman pakitignan. Finally nga guys, ang honest review ko dito sa ating quick throttle na pinalit dun sa stock, okay na okay guys. Mas naging responsive yung ating throttle, no? So konting piga mo lang guys, maganda talaga yung bigay niya. So hindi kagaya ng ating stock na malalim, kaya minsan medyo nakakangawit. Pero itong quick throttle natin guys, wala akong masabi, goods na goods. And syempre guys, yung ating starter, okay na okay rin naman, kahit OEM siya, maganda, wala akong masabi. Alright. So sa mga R3 users dyan guys, or MTO3 users na gustong mag-upgrade from stock to quick throttle, ito yung pinagbilhan natin guys. Available yan sa Shopee for only 249 pesos. May quick throttle ka na. And wala ka ring masasabi guys dito sa item na to, kasi premium na premium din siya in person. So hindi siya mukhang mumurahin. Yan. So kung gusto niyo naman magpalit din ng starter switch, especially kailangan to sa version 1. Pero sa version 2 hindi kailangan guys, kasi nakahiwalay naman yung starter switch nila. Version 1 kasi guys, magkasama yung throttle tube at saka yung starter switch. Kaya kailangan talaga magpalit ng starter switch kapag nagpalit ka ng quick throttle. And ito naman pala guys yung pinalit ko na starter switch. Available yan din sa Shopee, kasi dyan ko binili, no? 135 pesos lang guys, meron ka ng starter switch. So okay na okay rin guys yung quality ng item na to. So finally guys, gastos reveal naman tayo sa pagpapalit ng quick throttle and starter. So yung quick throttle natin guys, 249, and yung starter switch 135, and yung labor naman natin guys 400 pesos. So ang total na ginastos natin ay 784 pesos. So kung kaya mo gawin guys, kaya mo i-DIY, pwede rin naman. Pero kung gusto mong ipagawa na lang, or kung hindi mo naman talaga kayang i-DIY, ipagawa mo na lang.
And sa labor naman guys, saktong-sakto lang din yung 400 pesos. Kasi hindi mo naman binabayaran kung gaano kadali o kahirap yung ginagawa ng isang mekaniko. Ang binabayaran mo kasi sa kanila guys ay yung skills and yung experience nila. So kung sasabihin mo mahal yung labor nila kasi madali lang namang gawin, eh di ikaw na lang yung gumawa, di ba? Wala namang pumipilit sa'yo. So finally guys, hanggang dito na lang. Sana meron kayong natutunan, especially sa mga Yamaha R3, specifically yung mga version 1 users kung gusto yung mag-upgrade ng quick throttle from your stock. And yun nga, thank you for watching. Ride safe everyone!